pong huling session mga kapatid ay napakahalaga po. Isa, lahat naman mahalaga, pero isa po sa mahalaga upang makapagplano po tayo mga kapatid or ma-set natin ito makakatulong kung paano set ng mga gawain, kaparaanan at kung paano natin ma-achieve no ang mga ipinapagawa ng Panginoong Diyos sa atin. Wait lang, hindi ko makita ang aking sarili. Paano ba 'yun? Ano pa ako malat. Ayan. Okay lang po 'yan. Hindi ko makita ang aking sarili. Yan, pero hindi ko makita yung okay lang ba yan? So, ito po ang panghuli nating session no po sa chapter 5, yung setting and achieving ministry goals. So, siguro meron naman ilan na ba tayo? So, baka po mga kapatid, meron pong isa diyan na pwedeng magpatotoo or magbabahagi po sa atin ng kahit maiksing ano lang po na patungkol sa sa setting and ano pong ginagawa niyo po sa inyong church na po para ma-achieve po ang mga ministry ng Panginoong Diyos. Meron po ba? Short lang po para at least At least po na makakatulong din po tayo sa ating ibang student ulit, ating mga kaklase. Meron po ba? Sige po, kung wala po, sige, purihin po ang Panginoon. Na po. So, ulitin ko po, tayo po ba, ako ba, anong tawag nito? Clear? Kasi mahina po talaga ang signal ko ng aking yung aming net sa ngayon. Ewan ko ba? Converge. Clear po. Clear po, Pastor. Yun. Okay. So, chapter 5 po, setting and achieving ministry goals. Sabi ko nga po sa inyo na may mga kanya-kanya po tayong setting, no? According sa ating experience, according po sa nangyayari, no? Lalo na dun sa mga nagpa-pioneer ng church or nag-mission, nag-outreach po, no? So, minsan po ay atin po yung mga settings po, minsan doon sa experience po natin nalalaman, no, kung paano natin na-isip. Then, minsan po, sa mga experience po, doon din po tayo umuhugot ng tamang pagpaplano, no, para ma-achieve din po natin ang mga ministry goals natin. So, doon din sa mga experience, minsan din po ay doon din po tayo nagkakamali, no, sa mga experiences na ating, minsan po kasi nasusunod na po natin yung ating gusto dahil po sa hirap po ng paghihikayat, ano bang gagawin ko nitong taong ito, itong pamilyang ito, itong kabataang ito, no, para mahikayat ko siya, no. So minsan yun nga po, minsan nililibre natin sila ng mga pagkain, gumagamit tayo ng pera, no? So pag naubos na ating pera, wala na. Pag hindi na sila nililibre, hindi na po sila sumasama sa atin. So ngayon po mga kapatid, no, atin pong umpisan po ang ating topic ngayon. Kasi po ang pagtakda po na paggamit ng mga layunin sa ministry po ay talagang lubang napakahalaga, no, para manatiling nakaayon ang sa pangitain ng Diyos at magkaroon ng yung long term na effect, no, sa ministry ng kabataan. So mahalaga po 'yun mga kapatid. So dapat po ay atin pong ma-establish yung yung malinaw, no, ang spiritual objectives, no, na sa ating mga kabataan, sa ating mismo
kung paano po makakatulong tayo, no, upang lumago ang mga kabataan po natin, lalo silang magiging close, no, sa ating Panginoong Diyos. And then magagamit po sila sa ating komunidad, no. So yun po ang ating isa sa ating goal, mga kapatid, no, sa ating ministry. So dapat malinaw ng ating goal, no, patungkol sa spiritual na layunin. So tayo po mga leaders, tayo po ang mismong titingin doon sa mga layunin pinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya naalala ko lang po noon, no, siguro kung ikaw si Moses, tapos ikaw lang ang nakikipag-usap sa Panginoong Diyos, tapos yung mga tao walang kalam-alam, no? So siguro naisip ko ngayon o ako kaya yung mga tao doon nakasama sa baka siguro ay masasabi ko siguro na ano kaya, nag-usap kaya ito si Moses at saka ang Diyos talaga? Diba? Bakit ganito ang nangyayari sa akin? Maaaring mahirap po, no, talaga sa isang leader, dahil po minsan yung vision ng Diyos na pinapakita sa atin, pinapadaloy natin sa kanila. Minsan may mga kabataan din hindi na iintindihan yung mga vision na dapat susundin. So tayo mga leader dapat clear, no? Dapat malinaw yung ating pagpapaunawa natin sa kanila kung bakit to ginagawa po natin itong trabaho ito. So itong session na ito, mga kapatid, create ng napakahalagang mga gawain, mga kapatid. So meron pong pangmatagalang layunin, no, na atin pong pag-aralan, no, using a SMART framework. And kung paano natin mai-adjust, no, or ma-achieve yung mga gawain, kung paano tayo makapag-focus dun sa vision na ipinagkaloob ng Panginoong Diyos natin. Medyo ano nga lang ho yun, kasi siguro po sa mga kapasturan mo dyan ay naranasan po natin na God gave us a vision, pero yung pag-i-implement medyo napakahirap kasi baka mahirap paniwalaan nila. Gaya po ng COVID po, talagang experience ko po yun. Pero hindi lang po yun ang first time kong naka-experience ng lockdown ng COVID. Sa amin po sa Mindanao, nagpa-plan po kami ng mga church doon. Then nakarating po ako ng Zamboanga City time yun. Nag-lockdown, no? Hindi namin nandun ako nung time na yun. Cagayan de Oro po ako, pero from Cagayan de Oro po, nasa 13 or 14 hours po ang layo. Ang Zamboanga City sa Cagayan de Oro. And then, nung time na yun, nag-declare ng lockdown, no, ang mayor doon kasi binobomba po yung mga simbahan. So, naka-experience ako ng lockdown. Pero yung mga ibang kagaya po sa atin ay wala naman ako nabalita nun. Pero damay pa rin po lahat. So, yun po. Pero, yun, nagpapatuloy pa rin kung titingnan ng iba. Tawag ito, matigas ang ulo ng mga ito. Pero yun nga po, ilang months din po yun, mga 7 months po yan, 8 months yata. Pero wala po yung isang taon. Pero glory to God po, mga kapatid. Dahil clear po yung vision nyo po that time. Actually, yung papa ko ang leader nun, pero after kasi ng crusade, di ba? Yun ang in doon nung panahong 80s, 90s. So during the crusade, pagkatapos doon, ako po ang iiwan doon. So, kaya
So may mga leader po doon. Ito po ang mag-aano doon. Ako po yung taon ay, ilang taon ba ako? 17, 16 yata. So sa mga youth, sa music po yung naiiwan doon. So nakikita ko po mga kapatid na pag talaga palang clear yung vision mo, no, na binibigay ng Panginoong Diyos, talagang hindi ka magdadalawang isip at bubuksan ng Panginoong Diyos yung bubuksan ng Panginoong Diyos yung mata ng mga taong may anong tawag nito, may alinlangan. Kaya yung third time ito nangyari sa akin yung COVID, nag-lockdown talagang ano. So meron akong ano man tawag yung ID, pass, quarantine, ano ba, quarantine pass ba yun? So sa isang bahay sila dapat. Sa aming bahay tatlong pamilya, lahat kami meron. Sabi ko, anong gagawin ko to sa aking quarantine pass na ito kung hindi ko gagamitin. Yan, kasama ko po yan sina Che. Noon, sila noon ay mga, ano pa yan sila noon, medyo kulang pa yung kanilang, medyo antakot pa, andun pa sa kanila kasi hindi pa nila talaga, kasi delikado nga eh. So, yun, sabi ko nga po, maraming umuusig, sa akin, dun sa aming gawain. Pero, then po, mga kapatid, dumami po ang na-plant po natin church noon. So nakapag-plant po tayo ng 4 na gusali. So sa panahon yun, maganda kasi yun kasi andun yung mga ano mo, yung kompleto yung pamilya. So walang hassle, yung mga frontliners, nakakalusot po kami. Pero bago kami makakalusot, tumitigil kami doon, din pinagpipray namin sila. So, binibigyan namin sila ng tawag nun, balinghoy. Ano-ano lang po. So, wala naman pa akong kakayahan na pero God is great talaga. So, nag-provide ang Panginoon Diyos. Dami nagbibigay sa amin para ipamimigay sa kanya. Kaya, tapos ng COVID, hindi po kami tumitigil. Kakagala, no? To spread the gospel, no, sa ibang mga barangay. So hindi naman ako na-COVID, basta meron kaming usapan ng Panginoong Diyos doon. Sabi ko, Lord, pag na-COVID ako, dadalhin niya ako sa convention center, doon ako magpipreach. Kasi na-COVID ako eh. Pero hindi naman po ipinagkaloob ng Panginoong Diyos. So marami po akong experience patungkol po dyan sa vision ng Panginoong Diyos. Po, experience pa rin po ako ng tinapunan na doon. Sabi ko nga sa inyo, sa Basilan, yung critical area na papuntang Bungaw, malapit na sa Malaysia, tinapunan kami ng 2 granada dyan. Habang kami po ay nagko-crusade. Ako po ay nasa music pa ako noon that time. So kitang-kita ko po na doon sa amin po kasi noon ay pag hindi naman nakatago yung naghahagis ng granada. Harap-harapan talagang hinahagis sa iyo. Kitang-kita mo na hinagis. Wala ka namang din doon kasi hindi mo yung area yun. Pero talagang pinapakita ng Panginoon Diyos na powerful siya. No? Hindi talaga pumutok yun. And then, nung time na yun, nakapag-convert po ang Panginoon Diyos ng 2 Muslim po. Dalawa silang ISIS na naging pastor na po. No? Hanggang ngayon po, may communication pa rin kami. So, natutuwa po ako sa Panginoon Diyos dahil Muslim doon. So, na gawin po. Basta clear at klaro. Kasi pag hindi clear, may mga hindi maganda. Panginoon, gusto mo lang makarating doon. Hindi ka pinapunta doon. Tangang pera. Yun yung mga hindi clear vision. Pero pag clear, no, talaga po natin pag-uusapan ngayon na talagang dapat makita natin yung anong tawag ito? Makikita po natin yung tama, no? Tama
yung ating nilalakaran. Maganda. Ako ba i-clear pa rin hanggang ngayon? Amen po, Pastor. Amen po. Okay lang po. Naintindihan niyo po ako. At Okay po. hindi ko Yes. wait lang po ha. Sir, sabihin niyo nga, huwag mo nang kumunik. Sabihin mo sa taas, sir. Okay. Tapusin ko muna to. Yan, okay. Okay na po kaya? Okay po, okay po. Pero naririnig niyo po ako kanina. Opo. Okay, salamat po. Okay. Salamat po. So, isa po yun sa mga patutuko po na talagang when it comes sa vision ng Panginoong Diyos po, marami pong nagsasabing hindi mali ka, lalo na pag yung team mo ay kalahati lang yung babad. Kalahati hindi. Yung bagang easy lang. No? So, mahirap. Kaya po maganda po talaga na kami po, pag lumalakad po kami ng iba't ibang lugar, talagang panahon yun ay hindi pwedeng sumama yung may doubt, may gano'n. Kaya, kasi nakikita po talaga natin yung napakagandang plano ng Panginoon Diyos sa ating buhay. Pero, dahil po ay, dahil ay ni-interrupt po ng kaaway. Pag nakita ka ng, ako, napakadelikado nito. Baka ayaw ko nang sumama. Ganon. Merong sponsor sa amin noon, 2 taga Maynila at that time. Sila talaga nag-aandon. Silang may balak, may plano under our aming denomination. So, sila ang pinadala galing Manila para pero gusto nilang umuwi doon from Basilan to Zamboanga. Ang problema that time, 2 beses lang wala pang ruro nun eh. Bangkang malaki. Malaking-malaki, palang arka. Yun. Yun ang sasakyan nila ay 2 beses lang. So, maghintay pa sila ng 2 araw bago makasakay sila. Pero umuwi sila kasi hindi nila kinaya. Baka daw sila ay maka-distract lang po sa gawain. Kasi hindi sila sanay dun sa mga ganong battle po patungkol sa Kasi yun nga po hindi. Kaya po mga kapatid, sa atin, mga leader, kagaya nito po ang ating pinag-aralan ngayon na tayo po ay tinuturuan paano anong mga sistema para ma-achieve po ang plano ng Panginoong Diyos. So, kailangan po natin na una yung clear vision. Isa po yan sa ating pag-aaralan ngayon. So, letter A po, sabi dito, definition of ministry goals. Yan. So, atin pong pagbubulay-bulayan ano po ba talaga yung ministry goals. Dili yata ang ating letter A po. Dili ba ako? Yan. So, ministry goals. Ano po ba yung ministry goals? So, dito po sa ating pag-aaralan, ministry goals are personal spiritual target. So, ang inner, ano po doon, ang focus po natin doon. Personal spiritual target. Halimbawa dito, sabi dito, like getting closer to God, invite friends to church,
and then serving, ayan, or serving others in community. So, yun po yung ministry goals. Ibig sabihin, as a ministry leaders po, natural lang po na tayong nakatuon dun sa mga layunin na yun. Yung patungkol sa spiritual matter. No? Yun po talaga yung target natin. Kung paano sila magiging tayo, una-una, maging closer to God, paano natin sila i-guide, paano sila makapag-invite ng mga friends to church, hindi lang po invite, no? Kung paano natin alagaan ating mga ini-invite, and then kung paano po tayo mag-serve sa ating komunidad. So, ang mga bagong araw po, mga kapatid, ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong suriin ang ating spirito at ang ating mga kupunan, ating mga hinahawakan. So, ang kanilang relationship nila kay Lord, ang kanilang commitment kay Lord, ang status nila sa paglilingkod kay Lord, lalo na po yung function nila sa mga gawain. So, ministry goals po ay doon po siya naka-focus, no? Sa spiritual target, no? Kagaya po nung paano natin sila mailapit sa Panginoong Diyos. And then, ano po ba ang reason kung bakit po mayroon tayong ministry goals? Yun, reason for setting ministry goals, yun po yung mga rason. Okay. So, una-una po, yun nga sabi ko kanina, kaya tayo nagkaroon po ng setting ng ministry goals kasi po, dahil po sa vision. Yun po yung una-una po. Dapat mag-stay focus tayo sa vision na ibinigay sa atin ng Panginoon Diyos. Sa ating mga churches po, no, meron po tayong mission and vision. So, magkakaiba po ang ating vision. No? Depende sa binigay ni Lord. No? Hindi naman siguro, naglagay lang tayo ng vision dyan na hindi naman natin nasusunod, or hindi naman siguro naglagay tayo ng vision dyan na atin-atin lang. Siguro po ay yun ay ibinahagi po ng Panginoong Diyos sa atin. So, yun po, dapat po mag-focus po tayo doon sa vision na yun. So, bakit po binigyan po tayo ng vision? Bakit pwede naman siguro tayo na lang gumawa ng vision? No, kasi may mga ganun. So, yung vision po ng Panginoong Diyos, mga kapatid, ay hindi po natin yan makikita sa Google. No? Hindi po natin makukuha yan sa mga website na ano bang vision ko? Enter. So ito pala yung vision ko. No? So, ginagamitan po yan ng pagkakalam ko po ay lalo na sa mga pioneering church, sa mga, o hindi lang pioneering, yung mga may mga bagong gawain, outreach program. So, alam natin, may mga vision din po tayo dyan. So, hindi keyboard ang ginagamit ko, hindi tuhod, alam ko no? Na talagang nakikipagsolicitude po tayo sa Panginoong Diyos upang malaman po natin kung talagang ang vision ng Panginoong Diyos sa atin. So, without clear goals, mga kapatid, you might drift spiritually or miss out on making an impact. Yan. So, para bang magwawakas na ang mundo. No? Para magwawakas na yung mundo natin sa mga hindi inaasahang isyo at pag-uurong sa buhay. Ngunit puno ka ng napakaraming idea at pangitain. So, paano ka lumayo mula sa sakit upang mag-gain ka po? So, dapat may tatanong ka ng ganun. So, yun po ang dapat nating malaman patungkol dun sa vision. No? Pwede mo pong sabihin na siguro sa iyong sarili kung paano ka makafocus o manatiling nakatutok sa bagay na atin pong pinaplano, ating iniisip. So, maaaring
ang gagawin po natin ay dapat alamin po natin talaga ang vision talaga. No? Ano ba talaga yung vision na yan? So, taningin po natin ang ating sarili. No? Bakit ko ba ginagawa ito? Bakit ko ba binibigyan ng oras ito? No? Bakit ba ako pumupunta sa lugar na yan? Bakit ko ba inaabot yung mga taong yan? Yan, titigas ng ulo. Tapos, after mo maabot, no, mamaritis ka pa. Bakit ba gano'n? So, dapat, mga kapatid, ay meron tayong katanungan sa sarili. No? Doon patungkol doon sa vision. Para hindi po tayo mawala. So, dahil kung ano ang iyong pinagtutuunan po ng pansin, ay maaaring po ang maisakatuparan. Maaaring po ang mangyayari. So kung nakatingin tayo doon sa vision na binigay ng Panginoong Diyos, like I said po kanina, na ang vision ng Panginoong Diyos ay sa amin that time is to plant church doon sa lugar na yon. So we planted 8 churches po from Zamboanga City, Basilan, then hindi ko na papuntang Bungaw po yun, hindi ko na maalala yung kung ano po yun. Basta yung lugar na yun po, nakapag-plant po kami ng mga churches po doon. So, yun po, mga kapatid, kasi ang layo nun eh. Siyempre, ba't ako sa dami namin, ba't ako, kaya ko ba yung, bakit ba ako napili? Yung team namin ang napili. So, dapat meron tayong mga ganun mga kapatid. Kasi kung ano po yung ating iniisip sa vision na yan, ay talagang dapat mangyayari. Dapat yun ang ating paniwalaan. So, minsan tinatanong natin mga kapatid, no? Ano ba, yung bang vision na yan ay tama? Dapat yung vision na yan ay pinagkaloob sa atin, dapat maniwala tayo dun. No? Ano yung mga pananaw dun? Ano yung dapat nating gawin, no? Sa vision na yan. So, nating parang imposible, no? Parang totoo, parang mali, parang hindi para sa atin. Pero ang mahalaga dun mga kapatid ay maniwala po tayo, no? Na talagang kung yun ang vision pinagkaloob sa iyo at nakikita mo naman na hindi ka nahirapan, para bang magaan sa iyong puso na hindi ka nagda-doubt, hindi ka nagdadalawang isip na gawin yon, yung mga bagay na yun po yung isa, no, na talagang para sa iyo yun. So, ang pangitaan po, mga kapatid, ay nangangailangan ng sasakyan. No, yung ating vision po, no? Minsan, hindi lang isang sasakyan ang kailangan po natin para makarating po tayo doon. So, minsan, kaya iisipin natin, anong mga sasakyan o anong gagamitin natin upang mangyari yung vision na yon. Dapat maiisip po natin yan, mga kapatid, para pagdating ng oras, talagang handang-handa na tayo. So, alam po natin na every mission, mga kapatid, ay merong paghahanda, no, bago ka sumabak sa isang mission. So, hindi ka po pwedeng walang bala, hindi ka po pwedeng mga ganun. So, yung mga pangitaing yun, mga kapatid, ay alam ko po na nakakatulong po yun. Mas nakikita po nila ang ginagawa ng Diyos. Kasi mga vision po talaga, halos lahat po siguro ng vision na nanggagaling sa Panginoong Diyos pang gawin natin ay alam natin imposible sa ating mangyari. Pero sabi nga nila, wala pong imposible sa Panginoon. Sabi po ng Biblia na po, walang imposible sa Panginoon. Kaya dapat clear po ang ating vision. So ang goals po, mga kapatid, yung mga layunin, yun po ay nakakatulong din po sa atin upang tayo po ay makapag-focus kung ano po yung plano ng Panginoong Diyos sa ating buhay at lalo na doon sa mga kabataan na atin pong hinahandle. Okay? So,
minsan po ay kung wala tayong goal, wala tayong magandang wala tayong sinusunod, minsan masasabi okay na yan. Pwede na yan, sige. Oo, sige, okay na yan. Pero kung meron tayo may vision talaga, no, may plano talaga ang Panginoon Diyos. Doon natin makikita na, ay, hindi pa pala pwede yan. O ano pa yan, kumbaga sa pandesal ay hindi pa luto. No? So, hindi pa pwede yan. So, yung life, mga kapatid, ay isa sa nakakatulong sa atin upang maiayos po ang ating paningin, no, sa sa plano ng Diyos sa ating buhay at lalo na sa ating youth ministry. So, meron pong biblical insight po, mga kapatid, no, na tumutulong sa atin, no po, upang ating maunawaan ang mga layunin ng Panginoong Diyos o yung mga pangitain ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Dito po sa Proverbs 29:19. Yan po yan. Verse po. Proverbs 29:19. Nandyan po ba? Ulit po. Ako po ba Ako po ba ay nadidelay ulit? Delay na naman ako. Kailangan pa dahil ng pastor. Po? Patuloy lang. Okay. Kasi nadidelay ang ating ating slide. Okay lang. Wait lang po ako. Sa biblical insight na po kayo. Okay. So, wala pong Sige, Proverbs 29:18 po, no? Sabi diyan, where there is no vision po, the people perish. Na sa ating research sa Panginoon Diyos, hindi po pwedeng walang pangitain na nagaling sa Panginoon. Hindi po pwede yung discover this favor na lagi pong sinasabi ko na ang dami ko pong experience tungkol po sa outreach po, ipaglaban o ipagdigma dun sa iba't ibang lugar. Kung hindi talaga clear ang vision or walang vision po na pinagkaloob ng Panginoong Diyos, ay wag muna tayong lalarga. So, isa po yan sa natutunan ko po nung kami ay iniikot namin itong buong Pilipinas sa pagpaplan po ng mga churches. So, iba-iba po ang mga nakasalumuhan mong tao, yung pupuntahan mong lugar, yung mga host, iba meron din silang ibang espiritu, no, na minsan ay talagang ganun. Kasi po, iba yung ipinapakita ng Panginoon Diyos sa inyo sa lugar na yan. Isa kanila, parang hindi na nakikita na akala namin ay okay na to. So, yun po. Kaya kahit napakahalaga po, mga kapatid, na meron po pangitain mula sa Panginoon Diyos. Kasi po, sabi niya po, no, na kapag tinanggahan daw po ng isang bansa ang turo ng Diyos, wala itong kapayapaan. Yun po yung nasa Proverbs 29:18 po. So, sabi pa niya po doon, ay palad ang mga tao sumusunod sa turo ng Diyos. So, maaaring magtatagumpay po tayo. Maaaring yung mga hindi magandang karanasan ay mga battles ay mapagtagumpayan po natin pag meron tayong clear vision. Kasi po, ang vision po, mga kapatid, ay long term yan. Hindi po yan pag sinabi ng Panginoong Diyos, no, na make disciples, no? Hindi lang doon sa time na yun. Dapat hanggang doon yan, hanggang pagbalik niya. So, pang long term po yan.
Kaya po, ang pangalawa po, i-encourage po natin ang ating mga kabataan, no, or hindi lang kabataan, na patungkol sa long-term planning. So, hindi po ito, secular, na pag after mo ng grade 6, grade 7, hanggang grade 12, college ka na, then after nun, okay ka na, hindi ka na mag-aaral. Hindi po. So, ang pagsiserve po sa Panginoong Diyos ay nangangailangan po ng long-term planning. Dapat itinuturo po natin sa kanila na anong tawag nito, ang plano ng hindi lang short plan. So, sabi dito, goals shift the focus from short-term activities to long-term impact. So, helping the ministry establish a sustainable framework for nurturing spiritual development. So, yun po mga kapatid. So, atin silang encourage na ang vision ng Panginoong Diyos. So, hindi lang po pang short-term na layunin. Okay po. So, dapat po ay pang long term. So, para malaman, paano ba yung long term pastor? Paano ba yung style nun? So, ang buhay natin po ay siguro 70 to 80. Swerte na po siguro, no? Maparan ka na pagka tayo inabot ng 85. So, after nun, mawawala na. So, para magkaroon po ng long-term impact po, encourage po natin sila na yung ating natutunan ngayon ay dapat po atin pong i-echo, atin pong ituturo sa kanila para pagdating ng panahon, ilang generation man, ay mangyayari pa rin yung atin pong, ay yung vision ng Panginoong Diyos. No? So, dapat magsusustain talaga siya. So, atin po silang encourage. And now, na-encourage na po natin yung iba, pero yun nga, minsan, ang iba ay hindi nagtutuloy. No? Hindi naman natin masisisi. Na mahirap din po talaga namang may iba lumalaylo, yung iba po ay tawag nito, yung iba ay naglalamig, yung iba ay kabataan ay nadala na sa kanilang mga barkada. So, medyo mahirap nga ho, pero po natin, no? So, lagi po natin silang patuloy natin silang gabayan. So, C po, no? Ay ito po, paano naman natin i-set yung at saka yung i-achieve yung ministry goals. Paano daw po natin ma-set po ang tawag ito, ang ministry goals. So, una po, atin pong gagamitin po, no, ang isa po sa napagandang tawag yan, sistema or process, no, patungkol po sa mga layunin, no po. Yung SMART goals, no, yung SMART goals. So yung SMART goals po ay ibig sabihin po doon ay S stands for specific, and then M, acronym po siya ng SMART, no, measurable, then achievable, relevant,
Yan. Meron na po. Nawala ako. Okay na po. Ayan. Salamat po. May pasensya po. Medyo mahina ang aming... Okay. So, nawala po ako. No? So, ito pong SMART goals po na isa po sa magandang gamitin no sa ating kung paano natin ma-set or ma-achieve po yung mga ministry goals po natin. So, makakatulong po ito. So, ito pong SMART goals, isa po siyang acronym na nagagamit no para makapag-set po tayo ng malinaw at achievable goals po. So, yun nga po, itong S stands for ano po siya, specific, no? And then yung M ay measurable, and then achievable, and then R relevant, then T is time bound po. Yun po yung SMART. So, yun. So, ibig sabihin, specific talaga na tumutukoy kung sino, kung anong lugar, kung saan ka pupunta, no, kung bakit may mga layunin. So, yun po mga kapatid. So, dapat maging specific po tayo. So, halimbawa sa isa sa Hello. Wait lang po ha. Ano ako sa ano? Nawawala na naman po ako. Hello po. Nandyan pa? Naririnig po kayo. Nakikinig niyo pa ako? Yes po, Pastor. Yes po. Ano nga po yung next ano niyan? Slide. Ate Che. Yun. So, yun po, yung specific. So, the goal should be clear and specific. Yun po yung S sa SMART goals. So, answering who, what, where, and why of the goal. So, halimbawa, kailangan po natin, halimbawa, kung tayo po ay isang kabataan, tayo ay isang leader, so dapat ang specific natin dyan ay gusto mong maging better leader sa taong ito. And then, gusto mong ganun ang mangyari sa'yo, dapat meron ka rin itanong sa sarili mo. Ano bang imahe ng pagiging good leader? Ano bang image nun? Ano bang tawag nga, imahe, itsura ng pagiging leader? So, ibig ba sabihin, paano ba magiging good leader? So, mag-aaral ba ako sa MBS, Mobile Bible School, or pupunta ka ba ng mga seminar, or pupunta ka ba ng mga conference, conventions, or maghahanap ka ng mentor? So, dapat maging specific ka po doon sa iyong mga plano, sa iyong ministry goals, sa iyong buhay. Po, dapat natin ituro sa kanila na hindi yung impulsive po tayo, tayo huro-huro. Huro-huro ba yun sa Tagalog? Yung baga pabigla-bigla, no? Na dapat meron tayong be specific po sa mga dapat nating
gagawin. So, meron tayong mga responsibility patungkol dyan na dapat talagang gawin natin ng maayos yung ating mga pinaplano. So, ang M po, next po, measurable. So, the goal must have criteria for measuring progress, success. Ayun, so, yun. May mga example po tayo dyan, mga kapatid, mamaya. So, maganda po yan, no, na atin pong matutunan para po ay may try natin. Ito po, na-try ko na po ito noon pa. No? Kasi, yun nga na, para bang, paano kaya to gagawin? So, try natin itong ganito. Alam mo, objective po, mga kapatid, medyo mahirap nga lang. No? Kasi talagang, sa una lang naman laging mahirap eh. Talagang pag meron na, iyon na yung tapos ma-develop mo pa yan, time to time. No, dapat measurable. The goal must have criteria, no, for measuring progress and success. So, hindi lang ang hangad natin yung mga may bagong regular na dadalo, no? Kailangan din natin magkaroon ng bilang upang malaman natin kung natin kapag naabot ba natin yung layunin natin. So dapat nami-measure po natin, mga kapatid, no, ang ating goal. So yun, maya po atin po yung maisa-isa po. May mga examples po dito na makakatulong po sa atin upang magawa po natin ng maayos. Then, yun, achievable. So the goal should be realistic po and attainable, considering available resources. So, realistic, no? Dapat maging makatotohanan po tayo. So, kung kukunti pa lang ang ating bilang sa ating group, yun nga po yung sinasabi ko kanina. No? Tapos, halimbawa, kukunti lang ang bilang, halimbawa, kayo ay 20 lang nasa inyong grupo. Tapos, nag-i-expect kayo ng makuha within 6 months, dapat or 1 year, dapat maka 100 tao tayo. Ganon. So, para bang malabo. Kuha niyo po ba yun? So, dapat po atin pong aayusin natin, no? Yung atin, kasi kukunti lang po, parang imposible, no, na mangyari ang ating iniisip na ating ma-achieve. No, kukunti lang tayo, tapos gusto nating madagdagan yung grupo natin o ang ating attendance sa ating church ng 80 or ng 100 sa isang taon. Sa tingin natin ay nakikita natin parang alanganin, no? Mahirapan naman tayo pag ganun. So, okay lang sana kung malaki ang ating bilang, tas maghahangad tayo ng marami. So, kung kukunti po tayo, ay maaaring hindi po natin ma-achieve yung mga goal natin na atin pong anong tawag yan, atin pong hinahangad, no? Kasi kukunti lang tayo. So, yun ang maaaring isang makatwirang layunin. Dapat magiging maganda po yung ating, kasi dapat achievable talaga. No, hindi po yung para bang nagninegosyo ka na gusto mong magkaroon ng profit o kita ng milyon, samantalang ang iyong puhunan o capital niyo ay 1,000 lang. No, parang hindi talaga ma-achieve yan. Dapat achievable po ng ating mga layunin. So, ano pa ho? Kasunod po, relevant. Yung R. Relevant po. So, ang relevant po ay the goal must align with broader objectives and be meaningful. So, yun. Nauugnay. So, dapat ang layunin ay dapat naaayon po, no? Nakaayon sa mas malawak na mga layunin, at dapat po yun ay makabuluhan, meaningful po siya.
So ito po ay para tiyakin ang mga layunin kung naaayon ba ito sa ating ministry o talagang makabuluhan po dapat ang ating gagawin. So doon yun sa mga planning natin. So maiisa-isa po natin yan mga kapatid. So T, time bound. So the goal should have a clear deadline or time frame. So yun po, kailangan po ng time bound. So sa mga, lalo na sa mga sales, no? Sa trabaho ay kailangan po talagang, bawa may quota kayo na dapat ma-reach yun po yan, kasi kung hindi mo ma-reach yan, malulugi ang company kasi po kulang pa ang kikitain sa pasahod ng tao. Yun. So, dapat meron. Dito naman, sa ating gawain, Christian po, dapat po, meron din po tayong clear, malinaw na deadline or time frame sa ating mga pinaplano, ating ginagawa. So, siguro magkaroon na ng time list doon na talagang mapagplanuhan mo. Then, makikita mo kung, halimbawa, mag-set ka ng 3 months. Dapat mangyari ito. Dapat makahukay tayo ng ganung kalalim. 3 months. Tapos, isa lang yung tao mo. Di ba? So, gagawa ka ng paraan na paano matapos yung hukay na yun within 3 months. So, siguro, kailangan mo ng maraming tao. Saan ka naman nahanap ng yun? At least po, meron kang time bound. Meron kang alam kung, kasi kung wala kang ganun, di, pa-easy-easy lang po eh. Minsan, tayo ay sa kanilang, mga ganun. So, kung meron ka doon, kakapaghanap ka ng paraan na talagang matapos po siya. So, maganda po, no? Yung ating smart goal. So, halimbawa, basta kung meron kang ma-accomplish within this year, dapat talaga matapos. Lalo na po ngayon, mga kapatid, mahalaga sa mga simbahan na po, kung ko sa inyo po, ay kami po, tapos na po nag-planning for 2025. Hindi biro ang mag-planning lang po namin po kasi meron po yung evaluation. So, yung evaluation, makailang set ka ng meeting patungkol sa evaluation, and then makikita natin yan kung ano pa ang dapat nating gawin for the next 2025, no? Lalo na sa sa multimedia, mga page. So, nag-iba na. And then, lalo na yung kagaya ng aming ay ang aming computer ay Celeron lang. Paano kami makakapag-upgrade doon sa aming gagawin, no? Hindi kakayanin ng aming So, isa pa yun, computer, unahin para makapag-produce tayo ng magandang sa media. Yun. So, dapat kailangan makabili tayo ng ganito agad within that, kasi kung hindi, wala tayong maipapalabas na maganda. Hindi tayo makakapag-publish ng para maakay po ang mga kabataan. Yun. So, kung may kung mayroong magagaling, ay dapat ganito ang inyong specs, yung specs ng inyong So, at least pagdating doon maganda. Hindi, madali na po nilang madali tayong makahikayat po mga kapatid. Kung yan po, mayroon tayong gamit, no, sa ating mga sa multimedia. So, yun po, kailangan natin ng within this year, lalo na, no, ngayon ay patapos na, dapat nakapagplano na tayo sunod na taon, and then yun, magkakaroon na tayo ng time bound. So, dapat mag-set tayo ng specific markers along the way, no, para makatulong sa atin, para ma-check natin yung ating mga nagawa at yung ating mga progress. Okay, so next po, mga kapatid, ito na po yung mga anong tawag ito? Mga examples for SMART Goals for Youth Ministry. So, mga kapatid,
iba-iba po, no, tayo. So example lang po ito, no? And then kayo na po ang mag desisyon kung gaano karami ang gusto niyo mangyari sa bawat ano. Kasi po, sabi ko nga kanina, achievable. Makikita rin naman natin yan. Dapat mangyari talaga. No, kasi kahit pa grabe ang pananampalataya mo, pero sa tingin mo sa tingin mo talaga hindi talaga mangyayari yan. Halimbawa, malaking bato, ipabubuhat mo doon sa 200 kilos na bato, ipabubuhat mo doon sa 60 kilos na tao. Parang kahit pa gaano kalaki ng pananampalataya mo, hindi talaga mangyayari yan. So ito po, kanya-kanya naman po ito desisyon, no? Kung paano kayo, kasi kayo naman po nakakaalam sa inyong bawat church. So ito po yung unang example po, no? Merong 3 examples of SMART goals for youth. May nakaano si Pastor Rico. Ano yun? Nasahin ko ngayon. So ito po yung kanilang layunin, kanilang goal na gusto mangyari within 6 months. So kung halimbawa, kung 100 po sila, so additional 20%, ilan bang 20% ng ano ng 100. So yun po ang maidadagdag nila. Okay. So dapat yun ang mangyari sa loob ng 6 months. So doon mga kapatid, sa plano na magkakaroon ka ng additional 20% within 6 months po. So syempre by using SMART goals po mga kapatid, dapat maging specific ka doon. Una-una, specific. Hindi yan magkakabaliktad. No? Dapat unahin mo, specific mo, hindi ka muna doon sa achievable, sa time bound muna ang unahin ko. So dito ka muna sa specific, talagang pag-aaralan po natin muna ng mabuti, no? Specific po, no? So sa specific diyan, mga kapatid, sa kanilang gusto mangyari na attendance within 6 months, 20% na dagdag sa kanilang attendance. So magkakaroon ka ng specific goals po dyan talaga. So the youth ministry aims to increase average weekly attendance by 20%. So dyan, gagawa po tayo ng plano kung paano natin maabot 20%. Nandun na, nakalatag na, dapat ganun. So, nasa inyo nga po, sabi nga po, nasa inyo, kung yung 20% ay 6 months or yung 20%, malaki na yan eh. Sa amin nga eh, nung una kong ay 5%, tapos naging 10%. Nasa inyo po, kung yung bilang nyo, no? Kung maaaring mangyari. So, minsan nakakalungkot na mangyari, na nagpaplano tayo ng mga ganun, nakakalungkot na may plano tayong nagdagan, tas ito po yung plano natin 20%, tapos minsan wala pa nga tayo, hindi pa tayo nakahakbang, marami na nag-aalisan. Minsan may kakataong ganun mga planning, tapos yung mga workers natin, may mga trabaho na, kag-graduate lang, nagtrabaho na agad, pero nung nag-aral pa, very active dun sa then pagdating ng panahon, tapos yun nga, mayroon kayong target na 20%, tapos nako, kasi alam natin na ang workers natin ay 20. Tapos nung naplano na, okay na ba, yung ating workers na lang ay 10 na lang, 11 na lang. Naku po, paano na kaya maabot yung 20%? So yun, isang challenge po yan mga kapatid, sa isang manggagawa. So yun po, dapat pagkatapos na nakikita na po natin na mayroon tayong aim na plano na maging 20%, dapat dito naman tayo sa miserable, dapat mami-measure po natin yon mga kapatid, yung ating
20%, no? Kasi yun ang ating unang gusto mangyari. Ano po? Yung increase youth group attendance in 20% in 6 months. So, i-measure po natin. So, itatrack po natin yung bawat attendance, mga records over 6 months to measure progress. Yun. So, maaari, mga kapatid, no, na atin sila subaybayan natin yung mga weekly, yung mga monthly records. Halimbawa, nako, sa 20%, oh, halimbawa, 20. Tapos, nasa 5 months na tayo, lima pa lang ang ating ang na-increase. Tapos hindi pa minsan naging sa Sunday, 3, minsan 5, kasunod naman na 4, hindi parang ganun ba? So pagdating ng 4 months, naku po, malapit na yung 6 months and then hindi pa natin naabot yun. Yun ang nagkagandahan na meron tayong ganitong klaseng sistema, no, sa paggagawa ng pagsiset or pag-achieve ng ating mga ministry. So atin pong subaybayan ang record kung ito ba'y lumalago buwan-buwan, sinusukat natin mga kapatid kung ito ba'y kakayanin sa loob ng 6 months. Okay, at least natin may data tayo, atin po siyang natatrack, and then planuhan po natin ng maayos. Then, yun nga, achievable. Ang kasunod, dun sa 20%, no, achievable ba? So, ang mangyayari kung parang, yun nga, sabi ko nga, para maiwasan natin yung 5 months, 5 pa lang, malapit ng 6 months, wala pa rin. Kasi po, hindi natin alam kung anong ginagawa natin, no? So kung nandun sa specific natin na dapat itong achievable, na magkaroon tayo ng mga, magpo-promote tayo ng events, doon pa lang sa, nagplano tayo. Tapos pagkatapos doon, meron tayong SMART goal. Dapat, mag-promote tayo ng events, yan. Para at least makikita natin yung growth ng ating attendance pagdating ng 2 months yan. Kasi nakapag-promote tayo ng events, meron tayong na-invite na friends through events, then may mga hakbang po tayo, mga guys, and then ginagamit po natin yung social media, no, para makapag-reach out pa tayo ng mga tao para ma-achieve po natin yung 20% na goal natin. So ito po ay medyo kailangan po ng tao talaga, no? Kaya nga sabi ko nga po, depende kung gaano kadami ang gusto niyong mangyari, dapat ganoon din karami ang gagawa. Kasi medyo mahirap kasi meron tayong gustong mangyari, tapos nahihirapan naman yung ating workers, baka hindi aabot ng 6 months yung ating workers. Nawala pa sila, walan pa tayo ng ibang manggagawa pa. So para hindi sila masyadong mahirapan, so dapat tama lang talaga. So achievable lang ang dapat nating gagawin. So kasunod po ay relevant po, mga kapatid. So growing attendance will help foster a strongly community among youth. So yung patuloy na pagdami po na ay sa ating church po ay nakakatulong sa pag-uunlad ng mas matatag na komunidad sa mga kabataan. Okay, so kaya sabi nga po ng marami, kung ang community daw po ay maaaring maganda po yung circle ng community na yon, maaaring peaceful sila, no, maaaring hindi magulo kasi po nakatira doon ay takot po sa Panginoong Diyos. Okay, so sa 60% po, mga kapatid,
na ating pong example kanina na dapat mangyayari. So, yun ang pinakahuli. Dapat meron tayong time bound. So, dapat po na ang tawag yan, yung napagplanuhan natin na 6 ating na inyong na pag-usapan, no? Example, 6 months, ay dapat po yan ay ma-achieve, mangyayari. Okay po, so ang ating example doon ay increasing po, increasing po ang tawag yan, ang layunin. So itong pangalawang example mga kapatid, ay patungkol naman po ito sa outreach, no? Monthly outreach. So by the end of this year. So malapit na. No, so kung ano po ba ang ating plano diyan? No? So ganun din po, gagamit po tayo ng SMART goals, no? Specific, no? Dito naman po sa example na ito, yung monthly outreach by the end of this year program. Okay, and then sabi ito sa specific, youth-led outreach program where members volunteer once a month in a community. So yun. So dapat po na para yan, dapat magkaroon tayo ng specific na volunteer, no? Na dapat gaganap once a month. Halimbawa, kung meron na tayong mga outreach program sa ating lugar, no? Halimbawa, meron po tayong mga feeding program or meron ba sa inyong adventure, no? Na pupunta sa bundok, no? Tapos minsan may praise party din, no? Monthly, no? Or minsan nasa beach, or minsan may jamming lang with the campus ministry, or may ano pa ba, ihaw-ihaw, ayan, or kainan, food trip, no? So meron lang tayong magawa dun sa or siguro may palaro dun sa so dapat po meron tayong meron tayong isa or meron man tayong itatalaga, no, doon sa bawat isang buwan. O, nasa inyo po, kung gusto niyo yung weekly, okay lang. Kung gusto niyo yung twice a month, pwede rin po. No? Or quarterly po, nasa inyo po yun. Basta yung SMART goal po, ay natin po siyang sundan na talagang dapat specific talaga. No? And then, yung sa monthly outreach po natin, ini-measure din po natin yon. So, itatrack natin yung bilang po, no? Bawat buwan. Ano ba yung nagiging sa tingin po natin mga growing, no? Na mga event na naging maganda ang kinalalabasan ng event na yon. So dapat alamin po natin yon, no? Para po maayos po yung ating planning, no? So hindi yung kahit hindi na masyado growing, andun pa rin tayo, no? Kahit lalo na yung mga kukuntihan ang ating mga worker, no? Talagang tamang-tama lang. So yung hirap na yung kabila, itong kabila naman ay 2 taon na, 3 taon na, hindi pa rin masyadong So meron talagang ganun mga kapatid, no, na hindi lahat ng pinupuntahan natin ng mga outreaches. Actually, kami po ay meron po kaming 14 o 15 barangays na weekly po namin inaabot. So, ngayon, medyo naubos-ubos yung aming worker kasi yung iba nagka-college na. Tapos tuwing Sabado lang yung college yung mga pasok. So, naubos yung aming workers. Pero, yung nakikita din po natin yung mga na ito parang hindi masyadong So, pwede mong i-left.
go as of now kasi wala ka naman talagang makuha. Then mag-focus ka doon sa mga yung mga successful, yung maganda yung growth na mga lugar. Hindi naman ibig sabihin ina-abandon mo na yun. Siguro sa ngayon, meron na naman kayong relasyon doon. Anytime naman, hindi naman ibig sabihin ina-abandon, pupunta-puntahan pa rin na hindi mawala yung connection doon sa isang lugar. Pero yun po, mas maganda makikita po natin no, na matrack natin yung number of successful outreach events this month para doon natin makikita, makakapag-plan tayo ng maayos dun sa mga lugar na yon, no? Para hindi tayo mauubusan. Okay lang yun sa marami talagang tayo ay 500 ang workers go. Pero sa mga kukunti po, kaya po, sabi ko nga po, kayo po ang nakakaalam yan sa mismong inyong at least po, meron tayong sinusundan na mga na sistema po, no? Itong SMART goals upang magiging maganda po, ma-achieve po natin na maayos ang ating pinagministeryuhan. So, yun po, dito naman sa achievable po, no, patungkol dun sa monthly outreach natin. So, i-identify po natin yung local organization sa bawat pinupunta natin. Siguro sa inyong kasimbahan, yung kapulisan, simbahan, at kabahayan. Yung kabahayan po, mga kapatid, malaking ba? Kasi programa po ng DIL po, programa ng DILG na maabot po sila na upang ma-minimize po yung mga kaguluhan. So dapat may educate na po ang mga bata o ang pamilya sa Panginoon pang matulungan po natin sila. So pwede po tayo makikipag-coordinate doon. Kaso lang, meron din mga iba doon na pag hindi sila Christian talaga, no? Kami po ay na-experience po namin yan dahil minsan report lang ang kanilang gustong mangyari. Basta makakomply sila. Pero pag naka-report na po sila, after nung para bang hanapin po pa yung susi ng barangay hall, hanapin mo pa yung naghahawak ng susi ng Pero nung pagdating ng reporting, nauna na doon. No? Halimbawa, next week reporting, andun na yung caretaker or yung kagawad na nakatuka sa kanya. Yung ganyang nandun na. May hawak ng cellphone po para magpipicture. No? Pero pagkatapos noon, hahanapin mo na naman yun. Minsan, hindi mo mahanap. Di yung mga bata, mga kabataan, dito na muna sa gawas. Sa po yung challenge po sa atin. So, dapat ma-identify po talaga natin local. Talagang magkaroon tayo ng magandang relasyon sa kanila. No? So, hindi mahirap nga rin po. Pero, ganun po talaga ang mangyari. Pag makuha po natin ang kanilang loob, no? Makipag-partner po sila sa atin ng maayos, ay hindi po tayo mahirapan doon para ma-achieve po natin yung mga outreaches po natin. No? Makapagtayo po tayo ng outreaches bawat barangay. So, ang relevant po nun, dun sa tawag ito, sa monthly outreach, this will fulfill the ministry's mission to serve others and demonstrate Christ's love. So, yun po yung ating tawag ito, yung ating mission, no? Para yun ang ating ugnayan din sa kanila na para ma-fulfill po natin yung ating gawain, ating mission, yung pinapagawa sa atin kung makapag-servisyo tayo sa iba at malaman nila kung gaano kabuti ang Panginoong Diyos sa kanila. Ang ganda yung yung kasimbahan kasi lang ay medyo challenge po. So doon po sa monthly natin, meron din po tayong time bound doon. So dapat
mag-launch tayo ng program before the end of the year. So, yun po. Pangatlo po, example po, mga kapatid. Kung panghuli na example po natin, kung paano natin gagamitin yung SMART goals po, mga kapatid, ay sabi dito, launch a youth Bible study with 15 active members in 3 months. Yun, medyo challenging din po yan. Yun po yung, ito ay example lang po, mga kapatid. No? So, pwede kang mag-launch ng 100 active members. Pwede sa inyong bilang. Pwede kang mag-launch ng 3, 4, 6, nasa inyo po. Members, pwede rin 6 months, 4 months, 5 months. Okay? So, yun din po, mga kapatid. Kung meron tayong goal na ganun, dapat meron din tayong specific, no, na dapat gagawin natin. So, sabi nga dito, start a youth Bible study group aimed at spiritual growth, no? Kasama doon sa napili natin 15 active participants or 10 man yan, 8. Ayun. So yun po ang ating gagawin, no? Umpisan po natin sa salita ng Panginoong Diyos upang ang kanilang spiritual growth ay magiging maayos po. So, yun po yung ating unang titingnan. Then, i-measure na po natin yan. Okay? So, count the number of attendees and gauge their engagement in discussion. So, titingnan po natin ang kanilang bilang sa mga dumadalo. Titingnan din po natin ang kanilang engagement kung paano sila tumutok dun sa ating mga discussion, sa ating mga gawain, no? So, i-measure po natin yan. At least makikita po natin na parang 5 lang yatang okay. Ano bang gagawin ko sa 3? Ayan, i-gauge po natin yung kanilang engagement. No? Para at least makikita po natin, mga kapatid, na kung ano po ang... Kasi meron talaga kung sa baboy, sa biik meron talagang nauhuli. Hindi lahat, So, may gagawin nun tayo na para pagdating ng panahon, maibenta lahat yung baboy na yun. Kasi kung pabayaan natin yun, magiging, hindi ngayon ganun kalaki sa iba kasi, hindi naman ganun karami ang kanyang kinakain kasi daig na siya ng iba. So, ganun din po yun, mga kapatid. No? I-measure po natin yung bilang at i-gauge po natin ang kanilang engagement in discussion. So, achievable po, mga kapatid. No? Ito na po. Use small group discussion and promote the study during Sunday service. So, malaki man yun, ang ating, hinahawakan, maaari natin pwedeng gawin small group discussion para mas naiintindihan po natin, no? Naiintindihan po nila at nakikita po natin yung kanilang growth, no? So at least pag nakikita natin yung kanilang growth, mga kapatid, pwede natin pagsama-samahin yung mga iba na parang kaparehas dito, and then yun, nagbibigay ka ng ng mga discussion na naaayon sa kanila para ma-achieve po natin yung ating pong ay yung sinasabing 15 active members in 3 months. Kasi mahirap din, mga kapatid, na pilitin natin yung mga hindi naman talaga pa. No? So, mas maganda po yung maunawaan nila maayos para hindi sila kumbaga hinog sa pilit, no? Tapos pagdating ng panahon, sasabihin sa iyo, napilit lang naman ako. So mas maganda po talaga, mga kapatid, no, na yung kung paano natin sila i-treat, no. So ma-achieve natin 'yon, yung ating minimiti na magkaroon po tayo ng example 15 active members in 3 months. Na talagang active talaga siya na gumagawa. No, kasi meron naman kasing madami tayo pero
tara, punta tayo doon, tara, punta tayo dito. Yun, hindi naman nasama. Lagi, ay, sa susunod na lang, ganun. Hindi mo na sila mapipilit. So, yung aim natin, mga kapatid, yung gusto natin mangyari, na magkaroon ng 15 active members in 3 months, hindi na siya mangyayari. So, kahit palagi po natin yung sasabihin, no? Alam naman natin na ito po, halimbawa, ano din sa ating congregation na mayroong aral ng Tuesday, may aral ng Wednesday, may aral ng ito, Tuesday, Thursday, Friday. Sa amin po, church, alos buong isang linggo po may pag-aaral ng different level ng Christian. So, ano ka dyan? Halimbawa, ikaw ay taga-Walis, pwede ka dito on Thursday ka, ganun. So, madali pong ma-achieve natin yung goal kung talagang gagamitin natin yung small group discussion para maiintindihan po niya yung dapat nilang mangyari, no? Yung pagkatawag ng Panginoon Diyos sa kanilang buhay. So, relevant po. Next page po. So, a Bible study will enhance spiritual depth and biblical knowledge of the youth. So, yun po. Ang mahalaga po, mga kapatid, yung pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos dahil yun po yung makakatulong upang magiging malalim po tayo, no? sa salita ng Panginoong Diyos, lalo na yung ating spiritual na parte, at magkakaroon po tayo ng ang tawag yan, karunungan, no? Para paano natin i-handle yung mga ating pong iba pang mga kabataan, kung paano natin sila itid, no, sa kanilang, lalo na sa kanilang sitwasyon, no, sa kanilang pag-aaral, sa kanilang trabaho, sa kanilang problema. So, mga mahalaga po ang aral ng salita, ang aral na nanggagaling sa salita ng Panginoong Diyos, no, na yun po ang ating ibigay sa kanila as their knowledge po, no, ng mga youth natin. So, time bound po. Establish the group within 3 months. So, yun. Makikita na po natin yan na pagdating ng 3 months po, ma-achieve na po natin yun. Magkakaroon tayo ng 15 verse or anuman ng inyong napagplanuhan. Okay. So, patungkol po sa life goals naman, patungkol sa academic goal example, yan. So, halimbawa, patungkol sa estudyante na gusto niya mangyari para ma-improve ang kanyang isang subject. Halimbawa, yung math, dito naka-example, grade from 75% to 85% by the end of the semester. So, yun po ang gusto niya mangyari. So, dapat gagawin, huwag na niyang aralin yung ibang subject. Focus na lang siya sa math. Joke lang po yun. So, para ma-improve po ng isang student po yung kanyang grade from 75% to 85% by the end of the semester. So, yun po, magsisipudan tayo ng specific, no, na layunin, no? So, siyempre, focus po tayo doon para kung paano natin i-improve yung grade ng math, kasi yung focus po natin ay yung math grade lang. So, doon siya magpo-focus po, no? So, specific po talaga, no, na yun ang kanyang bibigyan ng pansin doon para ma-achieve niyo po ang kanyang minimiti, yung gusto mangyari sa buhay ng isang estudyante. Yun. So, maaaring, mga kapatid, makikita natin sa ating ibang mga young people, no, na magkakaroon, halimbawa, hirap sila doon. So, maaaring, pwede natin ituro po ito para sa kanila. Para ma-improve po nila
kung yung mga subjects nila ah yeah, but kailangan pala nila ng smart goals. So focus on improving the grade in math. So measurable po sa M, no? Track the progress based on the test scores and assignment. So titingnan po natin kung ano yung mga progress base dun sa mga score ng mga test, no, ng pasulit at saka sa mga assignments kung meron ba siyang pagtaas or same lang or mas lalong bumaba. So yun, achievable po. So attend extra tutoring session, and then sabi diyan, review notes daily, complete all assignments. So dapat yun ang i-achieve mo. Dapat yun ang dapat mangyari, no? Na kung pwede, no, na talagang maghanap ka na magtuturo sa iyo. Talagang naalala ko nung ako'y nung nasa accounting po ako ay hirap na hirap po kami sa sa taxation. Hindi po pwedeng walang tutor eh. Kailangan talaga kasi hirap intindihin. No, so lagi kami do from the beginning of ng aming class, talagang weekly meron kaming with the prof sa aming prof na may bukod dun sa aming pag-aaral, meron pa kaming pag-aaral pang iba para maturuan kami ng maayos. Yun. So, yun po talaga ang dapat gagawin, no? Para gusto ma-improve ang yung grade ay yun po dapat maghanap po tayo ng kung kailangan, no po, maghanap tayo ng mag-tutor sa atin. Minsan po kasi alam naman natin na hindi naman kailangan mag-tutor eh. Hindi mo lang talaga inano yung gusto mo mangyari. Kahit may tutor, kung hindi mo naman talaga gagawin kung anong dapat, hindi nga talaga maabot yun. So, isa po yan na maaaring makatulong sa atin mga kapatid para ma-achieve po natin yung natin mangyari sa or gusto yung mangyari ng isang estudyante yung kanyang grade ay tumaas, no? So, kailangan niya po ng tutor session. So, lagi dapat i-achieve niya po, mga kapatid, yung pag-aaral niya, no, araw-araw. So, siguro magbigay siya ng panahon talaga na dapat yun ang mangyayari. Na araw-araw, nag-review siya ng kanyang notes. And then, dapat gagawin niya yung assignment niya. Dapat kompleto. Hindi po pwedeng hindi kompleto. Hindi lang kompleto, dapat yung mas maganda pa. Hindi lang basta makakapag-submit po tayo. So, next po, relevant. So, improving math skills is crucial for overall academic success. So, yun po, ang pag-improve po ng sino bang mahilig sa math? Mahirap po talaga yan, mga kapatid, kaysa ibang mga mga ibang mga kahit yung ibang mga subjects po, mga Pilipino. Maraming sumusuko dyan eh. Pero kailangan po nating iugnay po natin talaga ating sarili na i-improve talaga yung ating kakayanan para sa math, no? Para ma-achieve po natin yung ating tagumpay. Okay, so yun, time bound po ulit, no? Dapat mag-set tayo ng goal for end of the semester. So, yun po ang napakaganda po doon. No? Meron tayong time bound. Kasi pag nakikita po natin na, malapit na, kailangan talaga nating mangyari yung ating yung ating plano. Okay, so meron pa po
Ilan pa ba ito? Itong personal growth goal, example. So, sa mga mahihilig po magbasa ng or sa hindi mahilig magbasa ng mga books, no? Pero alam ko po sa mga taong nagtuturo na ngayon, ay kailangan niya po yung mga books. Kailangan niya po na matuto talaga. Kasi talagang yun ang yun ang ituturo mo din. So kung wala kang books, wala kang basihan, wala kang ituturo, ang hirap naman no, na ikaw ang gagawa ng books para may tuturo mo. So, personal growth goal. So, example po, no, dito, dapat basa ka daw po ng Biblia ng books, no, bawat buwan for the next 6 months. So, yun, specific po. Dapat mag-commit ka ng 2 books per month. Kasi 6 months yun eh. Di ba? So, i-measure mo po yan, no, na keep a list of completed books each month. So, dapat meron kang sulatan o meron kang notebook doon na ito na po ang aking natatapos bawat So, yun talaga yung layunin mo. Dapat gawin po talaga natin. So, achievable po. Set aside 30 minutes each day for reading. So, depende sa'yo kung para makuha mo yon, pwede mong gawin 30 minutes, pwede mong gawin 1 hour, o pwede mong gawin 40 minutes. O kung sa mga busy po, no, yung hindi mo nagawa ngayon, araw na ito, pwede mong gawin following day para hindi lang masagasaan, no, lalo na sa mga ating youth, estudyante, student na siya, may ginagawa pa siya sa simbahan, may ministry pa siya. So, hindi po maiwasan na ang 30 minutes po na ay hindi niya magawa. Hindi niya makumpleto, no, yung halimbawa in a week, hindi niya makumpleto. Pwede naman yung gawin. Basta yung ma-achieve niya yung gusto niya mangyari. Yun. Pwede siya mag 30 minutes ngayon or bukas pwede niya gawin 1 hour para sa sunod. Ganun po. Basta ma-achieve niya po yun. So, relevant po. So, ang reading will expand knowledge and improve communication skills. So, po yan. Upang lumago po tayo, no, kailangan po natin na magbasa. Kasi may mga word po doon na mga hindi po natin naiintindihan. And then, yan, hindi naman mahirap na ngayon kasi sa cellphone or kung may load ka o kahit wala kang load na yung apps ng dictionary, pwede niyo na pong download. No? So, relevant po niyan ay reading will expand knowledge and improve, no, communication skills. Kagaya ko po, ako po ay isang Bisaya. Ako po hirap po talaga. Sobrang hirap po akong nung una po talaga ay hindi, yung bagang iisipin ko pa kung ano po ang kasunod kong sasabihin. Kasi po hindi ako sanay mag-Tagalog. Pag mag-English naman ako, nahihiya rin po ako. Kasi yung accent, no, may matigas, no, hirap, ganun. So, challenge po sa akin, mga kapatid. No? Kaya po, yan, dami kong mga books dyan. Kaya ginagawa ko, babasa-basa. Naaral ko po talaga, sinisikap kong magiging maayos po, no? Magiging ayos yung aking yung aking communication skills, no? Lalo na sa kagaya nito. No? So, yun po. Nakakatulong po yun, mga kapatid. So, time bound. So, dapat po ay mag-set tayo ng time frame of 6 months to achieve this goal. So, depende po yan sa inyo, mga kapatid. Kung 6 months ba or basta importante, yung po yung na plano, dapat yun po yun ang mangyayari sa atin using SMART goals po. So,
pang last na example po, mga kapatid, ito yung napakahalaga din sa atin, yung spiritual goal. Ayun na, yung growth, personal growth po yun ngayon. Patungkol naman po sa ating spiritual goal. Example, yan, pray and read the Bible for 15 minutes daily for 1 year. So, yun po, isa po yung inaano ko po sa amin na ano talaga, from ngayon, ang iba from Genesis, ang iba naman from Matthew, New Testament. So, babasahin nila yon, and then, anong tawag nito? Aaralin nila. So, gagawa sila ng outline using mga methods. Ano po yung methods na gagawin? Yung napag-aaralan po natin, yung nakaraan, mga here, mga comma, mga soap, mga ganun. So, at least po, hindi lang nila binabasa. Talagang mayroon nga isang sa akin, nagsabi sa akin, binabasa ko na po yung paano yun? Okay lang, balik ka. Kasi una-una, binasa mo lang naman. Then, tinanong ko siya, ano bang ibig sabihin nito? Bakit sinabi sa kanya? Bakit sa kanya po pinapagawa? Bakit hindi dito sa kabila? No? So, bakit iba ang pinapagawa kay Pedro? Bakit kay Paul, iba din? Okay. At least, bababasa mo, halimbawa, using comma method, mo yung context, yung observation, yung meaning, and then yung application niya. So, yun po ay parang ano ba ng hermeneutics. Kasi magkakaroon sila ng alam, hindi lang binasa. Iba po talaga yung binasa kaysa ginawan mo ng mensahe. So, importante po yun, mga kapatid, na sabi ito, 15 minutes daily for 1 year. So, example lang po yan ulit. Sasabihin ko po, example lang, pwede yung gawin 30 minutes, pwede wala ka namang ginagawa. Pwede lang po yun. So, bakit natin ginagawa yun, no? Kasi po talaga yung prayer, no? Kasi, una-una, marunong kang manalangin, wala ka namang alam sa Biblia. Parang, hindi yata tugma. No po? Marunong ka rin magbasa, may alam ka sa Biblia, hindi ka naman nananalangin. Kaya po napakahalaga po yun na manalangin at alam mo rin yung nilalaman. Hindi naman sinasabing alamin mo lahat eh. Kumbaga, time to time, mababasa mo rin yan lahat or mapag-aralan niyo rin po lahat kung ano po ang nilalaman ng Biblia. Mahirap po, pero yun nga, dahan-dahan po, no? Yun ang ituturo natin sa kanila na dapat mangyari. Kasi po, through worship, ang hirap pong magsamba sa Panginoong Diyos kung hindi mo naman alam kung sino siya. Na po, papasalamat lang tayo sa Kanya na napakagaling niya, napakabuti ng Panginoong Diyos dahil lahat ng aking pangailangan ay pinagkaloob niya. Pero hindi ka naman sumusunod. Ano ba nakakapagtataka? Binigay ng Diyos pero hindi ka naman sumusunod sa Kanya. Baka ibang Diyos ang nagbibigay sa atin ng mga pagpapalan yun. Kasi hindi nagsisimba. Pero pinagpapala, meron po ba yung gano'n? So yun po, is mautay-utay na malalaman po nila yan. So specific po, dapat, ang gagawin nila para mangyari yun, dapat dedicated sila. No? Dedicate nila ang kanilang oras araw-araw sa panalangin, then sa pagbasa ng Biblia, pag-aaral. Then i-apply na po yung methods po na natin pong napag-aaral ng mga nakaraan. Mas mahalaga yun. At least, halimbawa, sa mga verse na yan, makikita po nila yan kung ano ba talaga ang nangyari dyan. Okay? So, i-measure po natin, no? Kasunod po, track daily progress with journal or checklist. So, ganda po yun. Mayroong pabilihan po natin sila ng journal notebook para at least isusulat nila. And then, mas maganda rin po i-check para mas kasi maganda nga yun mga kapatid kasi kung mayroong nag-check doon sa at least kung may ituturo natin kung mayroong dapat idagdag sa kanilang daily devotion,
daily prayer and Bible reading, mas maganda na maturuan natin sila. No? Para hindi na masayang yung kanilang daily reading and prayer every 15 minutes po. So, achievable po, set aside a specific time each day. So, halimbawa, kagaya ng pagsabi ito, after waking up or before bed. Well, depende po sa inyo, kung meron ka, kung ano po ang kanilang napaka gandang oras para doon, no, sa 15 minutes daily for a year. So, pwede bang pagkagising or pagkatulog? Ayan. At least meron. Pwede bang sa tanghali? Depende po sa basta po meron silang ma-achieve po nila yung specific time na dapat mangyari na magkakaroon sila ng prayer and reading Bible. So, relevant po, regular prayer and Bible study will enhance spiritual growth. Kagaya po kayo na yun po yung makakatulong po yung regular prayer natin at yung pag-aaral sa salita ng Panginoon Diyos, pang-enhance po yung ating paglago ng ating espiritu. So, sa pangyayari tayo sa ating pong mga battles, no? Pag tayo po ay merong regular prayer at magbabasa po ang salita ng Panginoon Diyos. Now, ang time bound po niyan is yun nga, commitment po na dapat atin po yung magawa, mag-practice po natin yan sa loob ng 1 taon. No? And then, huwag po natin itigil. Baka naman pagdating ng 1 taon, yes, tapos na ako. So, graduate na ako, hindi na ako magbabasa, hindi na ako mag-aaral. No? So, tuloy-tuloy pa rin po yung at least po yung bagang hindi ka sanay sa ngayon, pagdating ng masasanay ka rin po mga kapatid. No? Mas maganda po yun. So, next po, break down larger goals into steps. So, yun po. If your goal is to start a new Bible group study group, now break it down into smaller tasks like finding a location, picking a time, and inviting friends. So, atin po na pong pasadahan yan kanina na kung meron pong malalaking gawain, no? So, para po mas maganda po ang ating discussion, no? Dapat po ay atin po siyang anong tawag yan, i-divide, no? Sa mga smaller group po para at least po anong tawag nito, magkakaroon po ng malinaw, no? Anong tawag nito, halimbawa kung yung lugar na yun ay pang ganun lang siya, edi yun po dapat ang ating gagawin. So mamimili po tayo ng oras para sa kanila para po hindi po yung minsan po kasi mga kapatid, ang mahirap ay yung lalo na tayo mga leader, yung minsan ay yung atin oras ang masusunod. So isa pong nakikita ko diyan mga kapatid na as a leader ay base sa experience po mga kapatid ay kung ano po yung oras nila na bakante, yun din po dapat sana ang ating gagawin. No, para hindi po tayo po ay okay na tayo, good na tayo. Sila po ang ating inaabot. No, ba sa location, malayo sila. Minsan yung iba, punta kayo dito, talagang hindi yan pupunta. No, so yun po mga kapatid ay dapat gagawin po natin ng ayos, ng tama po. And then, last po, review po natin. And then, kung mayroong mga adjustment, i-adjust po natin. So, kung ano po yung ating na pag-aralan, yun, regularly check your progress. Kung ano ba yung then at least nakikita po natin kung ano po ang dapat nating baguhin. Sabi nga po, if things aren't working, tweak your plan instead of giving up. Na po, kasi marami sa atin na ayaw na.
Kasi ang hirap, hindi nga nangyari. So, yun nga, sabi ko nga sa inyo, itong SMART goal, nagdedepende po ito sa inyong, nakakatulong po ito. Pero yung mga example po, 20%, pwede nyo gawin 10%, nasa inyo na po yun. Kasi kayo po ang mismo nakakaalam sa inyong mismong lugar. So, salamat po. No, hanggang dito lang po yung ating chapter 5 sa ating Pastor Rod. Meron pang, meron pang, akala ko hindi na kasali yun yung 6. So, salamat po sa Panginoong Diyos. I'm praying po na meron tayong natutunan kahit medyo choppy ang dating ko siguro dyan or minsan delay kasi po napakahina po ng aming internet as of now. So, purihin po ang Panginoong Diyos. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos tayo'y lumalago sa buhay, karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang, sa Diyos tayo nagtitiwala. Sa gabay ng Kanyang salita, ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos ng makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natututo sa teolohiya at biyaya. Sabay-sabay ay lumalago tayo. Hey, sa Mobile Bible School, tayo'y naglalakbay. Sa pag-aaral ng salita, tayo'y magwawagi. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagpupuri. Sa Kanyang biyaya, tayo'y nagmamahalan. Pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan. Sa bawat puso't isipan, tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa. Sa kaluwalhatian ng Diyos, tayo'y nagkakaisa.